Natalie, itinakda ang kasal sa 3 araw. Narito ang iyong kandidato para sa arranged marriage. Ito ang mga plano sa kasal na inihanda namin. Alin ang mas gusto mo? Ikakasal na ako. Pero ang kasintahan ko ng 8 taon ay hindi pa nga alam. Kamakailan lang ay kumuha siya ng babaeng sekretarya. Agad silang nagkasundo para ipagdiwang ang birthday niya. Nag-order siya ng isa 0-layer na cream cake. Pero nakalimutan niya na, malala ang allergy ko sa cream. Huwag mo akong habulin. Huwag mo akong habulin. Ethan, anong ginagawa mo sa bahay ko? Umalis ka dyan. Natalie, hindi ba nag-o-overtime ka? Bakit ka maagang umuwi? Natalie, Ethan. Natalie, patay na ba siya? Natalie, gumising ka. Tumawag ng ambulansya. Sige. Natalie, Ang pasyente ay may malalang allergy sa cream. Kung mas nahuli pa kayo, hindi na siya makakaabot. Natalie. Paumanhin. Bakit mo pinili ang bahay ko para sa birthday party niya? At sinadya mo pang pumili ng oras na nag-o-overtime ako para magkaroon ng lihim na party. Natalie, ikaw. Ethan, kakabili ko lang sa baba at may sumusunod sa akin. Anong gagawin ko? Natatakot ako. Umiikot na ako sa paligid, pero hindi ko siya maiwan. Victoria, kalma lang. Humanap ka ng lugar na maliwanag at magtago ka doon. Sandali, dapat may tao sa security room. Manatili ka muna doon. Pupunta na ako agad. Si Victoria na naman? Natalie, may sumusunod sa kanya. Delikado. Kailangan ko siyang hanapin. Babalik ako agad. Nanay, nakapagdesisyon na ako. Pakakasalan ko si Daniel. Natalie, bakit ikaw lang ang humahawak sa pagpapa-admit at pagpapa-discharge sa ospital? Nasaan si Ethan? Tita, nag-o-overtime siya sa kumpanya. Ethan, nagpaplano ba kayong dalawa na tumira na sa iisang lugar? Huwag kang magkamali ng akala. Natalie, hindi masyadong ligtas ang lugar ni Victoria. Sa tingin ko, maayos naman ang complex natin. Kaya sinabi ko na tumira siya sa amin para mas mabantayan siya. O para mas madali para sa iyo na makasama siya anumang oras? Natalie, huwag kang magkamali ng akala. Ethan, tinutulungan lang niya ako sa ilang bagay. Naaawa lang siya sa akin dahil mag-isa ako. Sa malaking syudad na ito, yun lang. Naaawa ka sa kanya? Iniwan ko ang kapital 8 taon na ang nakalipas. At nagpunta rito ng mag-isa. Hindi ba ako sapat na nakakaawa? Natalie, bakit napakasama ng trato mo kay Victoria? Subordinate ko lang siya. Tinutulungan ko siyang maghanap ng matitirhan. Bukod pa riyan, ang kumpanya ay hindi nagbibigay ng accommodation. Hindi ba dapat ko siyang tulungan? Bakit ka gumagawa ng eksena? Kailan ka naging ganito? Ako ang gumagawa ng eksena, kayo na nagdiriwang ng birthday. Ang naging dahilan para magkaroon ako ng allergies. At halos mamatay, iniwan mo ako mag-isa, sa ospital, para lang tulungan siyang lumipat. Ayokong makipagtalo sa'yo. Marami pa tayong ililipat. Walang oras para sa mga walang kwenta mo. Tara na. Ethan, sandali. Wag na, tita, hayaan mo na siya. Nuan-nuan. Pumunta ka rito para sa kanya. 8 taon. Kung maghihiwalay kayo dahil sa mga hindi pagkakaunawaan, hindi ba't sayang? Walang hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin. Hindi niya hinahayaang tumagal ang mga hindi pagkakaunawaan. Walang paliwanag. Ang sapat na sagot. Tara na, tita. Si Ethan na yan. Pupunta ba siya para mag-sorry? Alam ko na, yung 8 taon ninyong relasyon, hindi basta-basta matatapos ng isang gabi. Natalie, tinutulungan ako ni Ethan. Ayusin ang cable ng bahay. Matagal nang bakante ang bahay. Maraming kailangang ayusin. Sinabi ko sa kanyang umalis, pero iginigiit niyang manatili. Hindi tumatanggap ng hindi. Mas mabuti pang umuwi ka muna. Huwag mo akong hayaang makahadlang sa'yo. Anong ginagawa ng mga agaw na yon? Nakadikit siya kay Ethan. Nakakabaliw si Ethan. Hinahayaan niyang year-okan ka niya. Tita, dahil determinado si Ethan, hayaan mo siyang kunin ang kanyang maliit na mang-aagaw at sirain ang sarili niya. Nakalimutan ko palang sabihin. Sa loob ng 3 araw, magpapakasal ako sa kabisera. Huwag mong sabihin kay Ethan. Tungkol dito muna. Kapag dumating ang oras, mabibigla ko siya. Ano? Magpapakasal ka na? Sa iba? Tita, sa tingin mo ba talaga sulit si Ethan?
Naipagpilitan pa? HMM. Tama ka. Kapag dumating ang araw na yun, pagsisisihan niya lahat. Si Ethan dito, walang konsensya talaga. Nung na-hospital ka mag-isa, mahina at marupok, hindi siya dumating para alagaan ka. Sa halip, ibinababa niya ang sarili niya para tulungan ang mapanlinlang mong assistant. Ayusin ang tubo. Nasisiyahan ba siyang ipahiya ang sarili niya? Walang nananaway sa kanya sa chat. Tita, masyado ka pang inosente. Si Ethan ang boss. Mas gugustuhin nilang magpakitang gilas sa kanya. Tingnan mo. Anong klaseng boss ang ganito ka-considerate? Ibibigay ko ang buhay ko sa kumpanyang ito, agad-agad. Mga kontrata sa trabaho, pipirmahan ko kahit 3 buhay pa. Hindi pa ako nakakita ng boss na ganito. Sabi ng janitor, germaphobic daw siya. Hindi naman halata. Ay nako, ang init ng lalaking walang suit. Nagiging fangirl ni CEO Payne. Huwag niyo siyang agawin. Si Mrs. Payne na darating ang nagpo-post. Gising na, mga tao. Ang trabaho ang tanging kapalaran nyo. Ang mga manlalambing na ito, nakalimutan nila noong nagsimula si Ethan at hindi makapagbayad ng tauhan. Lagi kang nandyan. Ang tunay na Mrs. Payne, tumutulong sa kanila ng libre. Bakit ngayon, na mayaman na siya, nag-hire siya ng tulong, pero lumalapit sa malanding assistant na yon. Sa halip, Kakagraduate lang namin noon. Sumali sa kumpanya, nagpo-post siya ng mga litrato ko. Sa group chat araw-araw, ibinabahagi ang mga sandali ko sa trabaho. Ethan, lumabas ka. Walang litrato sa oras ng trabaho. Ibigay mo ang mga litrato na iyan. Natalie, ang isang kasing ganda ay karapat-dapat sa mas maraming litrato. Bukod pa riyan, magpo-post ako sa company chat. Hayaan niyong hangaan ng lahat. Ang ganda ng aking asawa. Ngayon, lahat ay nagbago. Dahil kay Victoria, kinuha niya ang lahat ng tungkulin ko. Pinagbawal ni Ethan ang lahat ng post tungkol sa akin sa chat. Mas pinapaboran pa niya siya, hayagan at patago. Isang kasamahan na, nagtrabaho kasama ko. Ang nagsabi lang na siya, ay hindi kasing galing ko. Nakuha ang kanyang bonus, binawasan sa loob ng 1 taon. Ang kabaliwan na ito ay kailangan. Matapos na ngayon. Tara na, tita. Gusto mo ba? Bawat litrato dito ay kumakatawan sa isang regalo na inihanda ko para sa'yo. Pagkatapos ng aking 9,900 at 99 na sorpresa para sa'yo, papasok tayo sa kapilya ng magkasama. Mapapasa akin ka sa pamamagitan ng katapatan, gagawin kitang kusang, maging nobya ko. Ethan, hihintayin kita. Ang custom-made album na ito, na may 9,900 at 99 na pahina, ay isa na lang ang natitirang bakanting pahina. Ngayon, lahat ng mga taon na ito, nasayang lang. 8 taon. Kailangan na itong matapos. Bakit mo sinusunog? Nababaliw ka na ba? Nasira ang mga taon ng pagsisika. Wala lang, binuksan ko lang saglit. May mga insekto na gumagapang sa loob. Siguro mga ipis, kaya sinunog ko na lang. Mga insekto sa photo album. Pwede mo naman akong hinintay. Okay, next. Ako na ang bahala. Bakit mo sinunog? Ethan, masyado kang naging abala sa paghabol kay Victoria. Noong halos mamatay ako sa ospital, wala ka. Sa halip ay nag-aayos ng tubo. Para sa babaeng iyon, ngayon ang album ay mayroon lang. Ilang insekto, bakit pa kita guguluhin sa
Mga ganoong walang kwentang bagay. Ano ang ibig mong sabihin? Ako ang sinisisi mo dahil kay Victoria. Hindi mo ba siya matiis? Ang 8 taon na alaala na inipon natin ay nagliyab. Ethan, sinira mo tayo. Para sa kanya, 8 taon na wala. Ngayon nakatayo ka rito, na nagpapanggap na tapat. Ang eksenang ito, gaano ka sarkastiko, hindi ka panipaniwala, ang lalaking nangakong, poprotekta sa akin, ay lubos na nagbago. Natalie, masyado akong naging abala kamakailan. At napabayaan kita. Mag-shoot tayo ulit ng mga litrato sa ilang araw. Papalitan natin lahat ng nasunog, doble pa. Dati, ang mga salitang ito ay maaaring nagpatawad sa iyo dahil sa kahinaan. Ngunit pagkatapos halos mamatay. Sa ospital na iyon, wala na akong nais pang gawin sa iyo. Natalie, bakit mo ako tinataboy ng ganito? Kung naiinis ka sa hindi otorisadong party niyo yan, humingi na ako ng paumanhin. Hindi ba ako nagsabi ng sorry para doon? Hindi ko kailangan ng mga paumanhin. Kung talagang pinagsisisihan mo, bawiin mo para sa akin. Bigyan mo ako ng birthday party na tulad ng sa kanya. Ako. Kailangang bigyan ng pansin ang mga bagay sa trabaho. Kailangan ko nang umalis para ayusin ang mga yon. Huwag mo akong hintayin, ngayong gabi. Pangako makukuha mo, ang birthday party na yon, mananatili ang aking salita. Huwag mong masyadong isipin, Lanan. Nakakaawa. Ethan, dapat lumipad na ako palayo at iwanan ka magpakailanman. Natalie, ang iyong kasal, nakaayos na lahat ni Daniel. Nagpadala pa siya ng butler para sunduin ka. Dapat malapit na silang dumating. Agad-agad? Natalie, Bakit ka nandito? pumunta ako para palamutihan ang iyong birthday party. Pero, budget ni Ethan, ngayon ay mahigpit. Maaari ko lang itong i-base sa mga disenyo ng dati kong party, pinapayak na bersyon. Paano ito? Babagay sa iyong kasalukuyang sitwasyon, nahulog na anghel. Victoria, ikaw ang kumuha ng kwintas ko. Ang pagnanakaw kay Ethan ay hindi makakatulong sa iyo na makuha ito. Pero, ang mga gamit na second hand ay perpekto para sa isang tulad mo. Kunin mo na. Ikaw. Natalie, ano ang problema mo? Naglaan ng oras si Victoria para planuhin ang iyong party. Bakit ka nag-aasta na parang baliw? Ethan, Hindi na ba ako sapat na baliw? Ethan, magkasama na tayo ng 8 taon. Sa lahat ng 8 taon na ito, pinamahalaan ko ang iyong kumpanya. Nagtrabaho ako ng walang tigil para sa iyo. Akala ko abala ka. Ayaw kitang istorbohin. Pero nagka-oras ka para ayusin ang kanyang tubo. Nakalimutan mo ang pangako natin. Na 10,000 litrato. Nakalimutan mo ang allergy ko. Sa cream. Pero naalala mo, ang birthday cake niya. Wala kang pakialam sa akin. Noong na-ospital ako, nakikipaglaban sa buhay. Ang isang tawag niya lang ay nagpabayaan mo sa akin. Natalie, ako. Ang birthday niya, palihim kang nagplano na magdaos ng bonggang party. Pero sa birthday ko, wala kang pakialam. Hinayaan mo siyang tapak-tapakan ako. Sa iyong pabayang, gawing simple lang. Ganitong klase ng pag-ibig, ayoko nito. Ang mga ganitong birthday ay hindi sulit ipagdiwang. Ethan, inisip mo ba talaga na nagmamalasakit ako sa mga party mo? Alam mo ba ang birthday wish ko ngayong taon? Na hindi ka na makita muli sa buhay na ito. Natalie, ano ang sinasabi mo? Ano ang ginagawa mo? Sabi ko, Ethan, hindi na tayo magkikita muli. Hindi na. Kailanman. At, ikakasal na ako. Natalie. Ethan, Binibining Natalie. Young Master Go, pinadala ako para ihatid ka sa bahay, para sa kasal. Natalie. Natalie, hayaan mo akong magpaliwanag, kaya natin itong ayusin. Natalie, pakiusap. Hindi ka pwedeng umalis kasama siya. Natalie, huwag kang umalis.
Natalie. Natalie, sagutin mo ang telepono. Nunu. Binibini, umalis ka sa daan. Ethan. Paalam. Paalam magpakailanman. Natalie. Nasaan ka? Natalie. Nunu, huwag kang umalis. Hindi kita hahayaang magpakasal. Sa iba, maghintay ka lang. Nanay, tatay, nakarating din kayo. Mahal naming anak, ang ganda-ganda. Natalie, papunta na si Daniel. Darating siya bago ang kasal, para magkakilala muna kayo. Ang photoshoot session na ito ay ang perpektong pagkakataon para magkakilala kayo. Nagtataka lang ako kung magugustuhan mo ang lalaking pinili ko para sa iyo. Huwag kang mag-alala, Dad. Tiwala ako sa iyong desisyon. Ikaw. Ako nga, Noanuan. Sige, wow, ang gwapo. Kahanga-hanga, sige na. Bigyan mo ako. Tuloy lang. Harangan mo siya. Ipasa ang bola. Pigilan mo siya. Bakit mo sinaktan ng isang tao? Hoy, nasaktan ka ba? Malakas ba ang tama? Ayos ka lang? Kumuha ng ice pack. Ako na. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Kami na ang bahala dito. Maghintay sa labas, pakiusap. Matagal na tayong hindi nagkita. Sige, Ginoong Brooks. Maaari ba, hahalikan ng groom ang bride? Hindi yan para sa inyo. Nako, talagang alam ni Ginoong Brooks kung paano pahalagahan ang kagandahan. Kinakabahan ka ba? Kumain ka ng tsokolate. Matamis ito, pero hindi ka tataba. Sino ang nagsabing kinakabahan ako? Buksan mo. Teka. Hindi ka pwedeng pakasalan siya. Natalie, hindi mo dapat siyang pakasalan. Ginoong Payne, lumayo ka sa aking kasintahan. Sino ka para sabihin yan? Si Natalie ang aking kasintahan. Hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Ako ang fiancé ni Natalie. Daniel. Kaya ikaw si Daniel. 8 taon na ang nakalipas. Noong niligawan mo si Natalie, kinailangan ko siyang isama at tumakas mula sa kabisera. Pagkalipas ng lahat ng taon na ito, nakakapit ka pa rin ba sa kanya, Natalie? Paano mo nagawang itago ang iyong damdamin para sa iba? Natalie.
Paano mo nagawa na magtaksil ka sa akin at magmahal ng iba? Ethan, malinaw na si Daniel ang nagligtas sa akin noon. Pero sinamantala mo ang kanyang pagkawala para magpanggap na siya. Ano ang karapatan mo para akusahan ako ngayon? Kung hindi ka nakialam, magkasama na kami ni Daniel. Wala kang halaga sa akin. Natalie, hindi ko inakala na ganyan ka pa bago-bago sa 8 taong pagsasama. Sinayang mo ang oras ko at puso. Habang palihim, nakasama ang iba. Mali ang pagkakilala ko sa'yo. Ibalik mo ang mga nasayang kong taon. Bayaran mo ang aking pagdurusa. Ethan, magnanakaw na nag-aakusa ng iba. Ikaw ang nagpapalabas ng tunay mong ugali. Noong nanligaw ka kay Victoria, naisip mo ba ako? Hindi mo ba gusto na mawala ako? Ngayong aalis na ako. Saka ka lumalaban? Natalie, si Victoria ay isang laro lang. Tigilan mo ang pagiging Oh, alam ko na nagsiselos ka, hindi ba, Natalie? Kanselahin mo ang kasal ni Daniel. Kung galit ka kay Victoria, papatanggalin ko siya ngayon. Deal. Ethan, magpakasal sa iyo kapalit, 8 taong paghihintay para sa isang proposal. Sa mga taon natin, sa Haicheng, araw-araw akong umaasa na magpo-propose ka. Isang salita lang at masasabi ko na, agad na ini. Napakakaraming pagkakataon na pinakawalan mo, hindi minsan, kakumilos. Nayang ang aking mga umaga, tanghali, gabi, at hindi mabilang na hating gabi. Nang dumating si Victoria, tuluyan mo na akong nawala, lahat ng sandali ng buhay ko ay napunta sa iyo. Ngayon, hindi na ako magsasayang ng kahit isang segundo ng buhay ko. Ethan. Paalam. Natalie, kung ayaw mo talaga kay Victoria, nang ganyan, dadalhin ko siya dito. Para lumuhod at humingi ng tawad, buong kabayaran. Oh, Ethan, sa wakas bumalik ka na. Bakit hindi mo sinasagot mga tawag ko? Anong ginagawa mo dito? Ito ang lugar namin ni Natalie. Paano ka nakapasok? Kayo ba kahapon? Nagmadali kayong umalis. Na hindi nyo nalock ang pinto, kaya, check ko lang ang bahay para sa inyo. Talaga ba? Kung gayon, ay lock mo na lang ang pinto. At okay na yan. Sino naman ang papasok? Bukod pa riyan, kung may nangyari talaga. Babae ka lang na mahina. Kaya mo bang protektahan ang bahay? Ethan, anong nangyayari? Hindi ba't lagi kang malambing sa akin? Bakit ka ganyan ka-fierce ngayon? Alam mo ba, lahat ito ay dahil sa'yo. Kaya iniwan ako ni Natalie. Kaya naman pala siya magpapakasal sa iba. Ethan, hindi ba't sinabi mo dati na ayaw mong pakasalan si Natalie? Ngayong wala na siya ngayon. Hindi ba't yun ang gusto mo? Perpekto, buong gabi na sa atin. Pwede tayong... Umalis ka. Magpapakasal na si Natalie sa iba at gusto mo pa ng ganito. Ethan, magpapakasal na si Natalie sa iba. Hindi ba't dahil nagloko siya? Tinago niya sa iyo, bakit ako ang sinisisi mo? Bakit mo suot ang relo ni Natalie? Sabihin mo. Gaano karami sa gamit niya ang kinuha mo? Ibalik mo lahat sa akin o tatawag ako sa pulis. Ano? Ethan, hindi ba't sinabi mo na maraming diamond watch si Natalie? Anong masama kung may suot ako? Kung hindi mo sinuot ang alahas niya sa birthday banquet niya, hindi niya ako iiwan. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang kinuha mo? Ano ang ninakaw mo? Huwag mo akong piliting imbestigahan ito. Hindi ko. Tiningnan ko lang ang wardrobe at jewelry box ni Natalie. Akala ko kinuha na niya lahat noong umalis siya. Pero hindi ko akalain na naiwan niya lahat. Sayang naman kung hindi magagamit, kaya kumuha ako ng ilan. Ang pagkuha ng gamit na hindi sayo ay tinatawag na pagnanakaw. Magnanakaw ka. Ibalik mo lahat ng gamit ni Natalie. Sa akin ngayon din. Masakit. Ethan, masakit. Hindi ako magnanakaw. Ethan. Nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon bago ka magsalita. Ethan, anong gusto mo sa akin? Kung gusto mong mapanatili ang trabaho mo at maiwasang mapaalis nang wala o bumalik sa probinsya mo, ibigay mo agad lahat ng ninakaw mo tapos sumama ka sa akin sa kabisera para humingi ng tawad kay Nuan. Ano? Ethan, hindi ko talaga maintindihan. Dati kinamumuhian mo si Natalie. Bakit, pagkaalis niya, nagbabago ang ugali mo sa kanya, nang ganoon ka bilis? At dati, hindi ka ba natatakot kapag umiiyak ako? Dati, kapag umiiyak ako, naaawa ka sa akin, inaalong mo ako. Bakit ngayon na umiiyak ako, wala kang pakialam? Umalis ka.
Naiinis ako kapag umiiyak ang mga babae. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Isang bagay lang ang itatanong ko sa'yo. Sasama ka ba sa akin o hindi? Sa kabisera para humingi ng tawad kay Natalie. Ethan. Hindi ko talaga alam kung ano ang mali kong nagawa. Kung ang nasa puso mo ay si Natalie talaga, maaari akong umalis. Pero hindi ko talaga maintindihan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng kwintas. At ngayon gusto mo pa akong humingi ng tawad sa kanya. Talaga namang, matigas pa rin kahit malapit na ang kamatayan. Huwag mong isipin na hindi ko alam noon pa man na nagsisinungaling ka na parang inosente. Akala mo ba tanga ako? Kung hindi mo ako sinadyang paasahin, paano ko naman ibibigay sa iyo ang kwintas ni Natalie? Hindi ko inakala na ganoon ka kasama dati. Kaya, pinikit ko na lang ang aking mga mata. Hindi ko inaasahan. Nagpapanggap ka pa rin na inosente. Nagmamakaawa ako sa iyo. Kalma ka lang. Please, kumalma ka. Pangako sa iyo. Pangako pupunta ako sa kabisera at luluhod para humingi ng tawad kay Natalie. Ethan, lahat ng kinuha ko ay nandito. Ninakaw mo pa pati ang high heels? Perpekto, si Natalie, kasing laki ng sukat niya sa akin. Matagal ko nang tinitingnan itong mga, sa mall ng ilang buwan. Ang buong sahod ko sa isang buwan, ay hindi sapat para bilhin ito. Kinuha mo rin pati ang migaw niya. Sa tuwing naiisip ko, nasuot niya ito sa pagtulog kasama ka. Gusto ko itong nakawin. Gusto ko ang tela nito, na may amoy ko. Gusto kong palitan siya, at malunod sa ligaya kasama ka. Nabaliw ka na ba? Victoria, paano ko hindi napansin na ganito ka pala kabaliw? Ako. Simula ngayon, ipinagbabawal ka ng pumasok sa bahay ko kasama si Natalie. At lahat ng mali mong nagawa ay nire-record ng mga kamera sa bahay ko. Pupunta ka agad sa kabisera, kasama ako at sabihin lahat sa kanya. Huwag ka nang lumapit pa. Ethan, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo akong paalisin. Maawa ka naman. Umalis ka, dadalhin kita ngayon para lumuhod sa harap ni Natalie. Oh, mahal kong anak. Ang ganda niya talaga. Parang supermodel. Yung damit na to, si Daniel, nag-hire talaga ng top designer para gawin yan eksakto sa sukat ni Natalie. Handmade custom work. Paano naman hindi sisikat? Paano niya nakuha ang eksaktong sukat ko? Haha, hindi mo alam. Pina-request niya yun ng patago para sa perfect wedding. Ang sweet naman niya. I-share ko tong mga pictures. Ang anak ko, ang pinakamagandang bride sa buong mundo. Mom, hindi ba pwedeng maging humble na lang tayo? Og. May nag-report ng post ko. Bakit naman nakakaistorbo sa tao ang pag-share ng wedding photos? Ang sama talaga ng mga tao, online ngayon, hindi nila matanggap ang kaligayahan ng iba. Anong dahilan nila? Na-remove ba? Walang sense to. Tatawag ako ngayon para malaman ang sagot. Hayaan mo na lang, Dad. Baka akala nila masyadong bongga. O baka naiinggit lang sila. Sa mayayaman. Kalimutan mo na. Hindi, hahanapin ko kung sino ang nang-ahas na targetin ng anak ko. Tingnan mo. Account ni Ethan. Ano? Yung brat na si Ethan, ang nag-report sa'yo? Natalie, hanggat kasama mo si Daniel, hindi kita titigilan. Ethan, ikaw na naman, na-block na kita dati pa. Nagpalit ka na naman ng numero. Paano mo nakuha to? Baliw ka na ba? At, bakit mo ni-report ang wedding photos ko? Nakaka-offend ba yun? Bakit mo ni-report? Sino nagsabi na pwede kang magsuot ng damit? Sino nag-approve ng pictures kasama si Daniel? Parang mag-asawa. Hindi ko ba sinabi sa'yo na ako lang ang pakakasalan mo? Ethan, akala mo ba, emperor ka? Modern woman ako. Ako ang gumagawa ng sarili kong choices at decision. Tapos na tayo. Pakakasalan ko si Daniel. Soon.
Tigilan mo ko sa panliligalig mo, o tatawag ako sa pulis. Naintindihan mo? Tama na, Natalie. May hangganan ang pasensya ko. Naiinis ka kay Victoria, di ba? Ikikidnap ko siya para sa'yo. Gawin mo kung anong gusto mo. Masaya ka na? Ethan, hindi mo talaga maintindihan? Pakakasalan ko ang iba, tapos na ang kwento. Kung ipagpapatuloy mo yan, tatawag ako sa pulis. Bastos ka. Natalie. Natalie. Ethan, please, pakibitaw mo ko. Nagmamakaawa ako. Makinig kang mabuti. Kung hindi ka makakabalik kay Natalie, sa paninira mo, hindi ka aalis. Baliw ka na talaga, Ethan. Kain ka na, Natalie. Kailangan mo ng enerhiya para sa mga bisita sa kasal. Panatilihin mong malakas ka. Sino ang nandito ng ganito kaaga? Sino yan? Nag-text lang si Daniel na, hindi pa siya umaalis. Sino ang nag-order nitong delivery? Prinsesa Natalie. Natalie, umorder ka ba ng milk tea? Ito na ang araw ng kasal mo, huwag masyadong marami. Wala akong in order. Nagbawas na ako ng asukal, at tumigil na sa pag-inom ng milk tea. Prinsesa Natalie. Hindi ko ginagamit ang tunay kong pangalan sa mga delivery order. Prinsesa Natalie. Dati akong tinatawag ni Jiang Xiao niyan kapag gusto niyang pasayahin ako. Pero hindi na niya ginagamit. Matagal na. Baka siya na iyon? Kahit ang order ng inumin ay tugma. Sa karaniwan kung gusto, konting yelo, walang asukal. Siya na nga talaga. Natalie. Natalie. Bilasan mo, tingnan mo, kung sino ang nakaluhod sa pintuan natin. Tara na. Ethan, nandito ka na naman. Ano bang problema mo? Nakaluhod sa pintuan ko ngayong umaga. At kasama mo pa ang babaeng to. Tumayo ka na. Umalis ka na dito. Hindi. Natalie, kung hindi ka papayag, hindi ako tatayo. Ethan, hindi mo lang matanggap na ang taong humabol sa iyo, biglang nawala. Hindi kaya ng pride mo kung alam mo lang na darating ang araw na ito. Bakit ka ganoon kumilos? Huwag kang umalis. Natalie, hindi ko papayagan. Alam kong mali ako dati. Pananagutan ko, bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Ay celebrate ko ang mga birthday mo, makakasama mo ako, bibigyan kita ng kahit anong cake na gusto mo. Naaalala ko na allergic ka sa cream, pagkatapos mong humiling, kakainin ko ang cake para sa'yo. Kung mananatili ka lang ngayong araw, lahat ng mga pangakong ito, tutuparin ko ang bawat isa. Kahit si Yanjiang, maaari ko siyang dalhin dito para ikaw na ang bahala sa kanya. Ngayon, gusto ko lang na isama mo siya at mawala sa paningin ko. Natalie, bigyan mo ako ng isang pagkakataon, please. Nanay, tatay, tawagin ang pulis, paalisin niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang guluhin tayo ulit. Paalisin niyo siya dito ngayon din. Maaari po bang umusag? Natalie, hindi ka pwedeng magpakasal sa kanya. Para sa akin ka, aking bride. Ethan, ang pagpupumiglas ng walang saysay ay lalo ka lang ilulubog. Kung totoong lalaki ka, hayaan mo na si Natalie. Kung totoong lalaki ako, dapat kong bawiin ang babaeng para sa akin. Ethan, kung totoong lalaki ka, dapat alam mo na mula pa lang kung paano protektahan si Natalie, ilayo sa kapahamakan. Hindi yung nakatayo ka lang habang inaapi at niloloko siya at dinudungisan ng pangalan niya. Natalie, hayaan mong ipaliwanag ko. Naging malaking tanga ako dati, nasira ko lahat, pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon, para ituwid ang lahat, patawarin mo ba ako, Victoria, yung kwintas na ninakaw niya sa'yo, nabawi ko na, ibinibigay ko na sa'yo ngayon. Ano mang nahawakan ni Victoria, o ng sinumang lalaking minahal niya, ay marumi na sa paningin ko. Nakakadiri. Natalie, nagkamali ako. Pagdating ko sa bahay, tiningnan ko ang sisi. Doon ko lang napagtanto, nakita na pala niya, yung kwintas. Kinuha pa niya, yung mga mamahaling damit mo. Hindi kita pinagkatiwalaan, kaya niya ako nalinlang.
Aminado akong naging tanga ako, nagkamali ako ng malaki, may karapatan kang sisihin ako. Pero mabibigyan mo ba ako ng pagkakataon na ituwid ito? Nangako tayo sa isa't isa na maglalakad tayo sa altar ng magkasama. Nakalimutan mo na ba lahat yon? Tama. Sabihin na lang nating nakalimutan ko na una akong nagbago ng isip. Masaya ka na ba? Isipin mo kung ano ang gusto mo, gaya ng nakikita mo. Ikakasal na ako, tapos na tayo. Simula ngayon, hindi na kailangang mag-usap pa. Naaalala mo ba to? Ethan, masaya ka na ba? Wala na ang album na iyan habang buhay. Tulad ng relasyon natin, walang babalikan. Huwag ka nang gumawa ng eksena. Huwag mo akong piliting kamuhian ka. Hayaan mong manatili na lang sa alaala. Ang 8 taon na iyon. Huwag mong sirain ang huling kabutihan na nakikita ko sa iyo. Talagang wala kang puso. Daniel, hindi mo siya pwedeng agawin. Wala kang autoridad dito. Daniel, kilala mo ba talaga siya? Ha? Ang mga pang-araw-araw niyang gawi. Ang mga gusto niya, alam mo ba ang mga paborito niya? Mahal mo ba talaga siya? Ethan. Nagkasundo kami ni Natalie na. Maglaan kami ng oras para buuin ang aming samahan. Pagkatapos kaming ikasal. Hindi kami magmamadali na magsama sa iisang bubong. Kapag handa na kami, natural na kaming magsasama. Hindi yan problema mo. At ikaw naman, Ethan. Nakabuhol pa rin kay Victoria. Pero humihingi ka ng atensyon ni Natalie. Ano ang karapatan mo para hilingin sa kanya na pag-isipan muli? Si Victoria ay assistant ko lang. Wala nang iba pa sa pagitan namin. Sumpa ko, Natalie, hayaan mong magpaliwanag ako. Pakinggan mo lang ako. Pakiusap. Tama na, Ethan. Mula nang makilala ko si Daniel, pinili na ng puso ko ang aking mapapangasawa. Panatilihin mo si Victoria o iwanan mo siya. Wala na yang kahulugan sa akin ngayon. Tapos na tayo. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Umalis ka. Ihatid niyo siya palabas. Ipapatapon siya sa kabisera. Siguraduhin hindi na siya muling dadaan sa aming landas. Agad-agad, sir. Natalie. Natalie. Sandali, dadalin ko si Victoria para humingi ng maayos na paumanhin. Bitawan mo ako, Ethan. Nagmamakaawa ako sa iyo, Ethan. Hindi ka ba nahihiya, Ethan? Nakipag-engage na si Natalie. Pumunta ka pa rito para guluhin ang kasal. Sa tingin mo ba, mababago nito ang isip niya? Kung hindi ko, mapabago ang isip ni Natalie. Magbabayad ka para dito. Tita Payne, ako to. Sinaktan ako ni Ethan. Sino ang tinatawagan mo? Hoy, hello. Ano, ang batang yun? Bakit kanya sinaktan? Nagiging abusado na ba siya? Victoria, huwag kang matakot. Nasaan ka? Papunta na ako. Mom, ano pa ang silbi nito ngayon? Nakikipagpakasal na si Natalie. Hindi makakatulong ang pagpunta mo. Ano, makikipagpakasal si Natalie sa iba. Ang babaeng walang utang na loob. Pagkatapos ng 8 taon na magkasama, naglakas loob siyang lokohin ka. Manatili ka lang dyan. Pipigilan ko ang kasal na to. Alam ko pero... Hello. Ethan, papunta na ba si Tita Payne? Huwag kang manghimasok. Hintayin mo na lang si Mom. Pagsisisihan mo to. Anak. Victoria. Tita Payne. Natalie. Natalie. 8 taon na kayong magkasintahan ni Ethan, pero palagi mong ipinagpapaliban ang kasal. Ngayon bigla ka na lang, gustong magpakasal sa iba. Tita Payne, hindi ba kayo ni Ethan noon? Lihim na pinili si Victoria sa likod ko. Bilang paborito mong manugang, ngayong ikakasal na ako. Simpleng binibigyan ko lang ng pwesto para sa kanya. Hindi ka ba dapat nagdiriwang? Bakit may walang kwentang drama pa? Natalie, huwag ka munang magdiwang. Pagkatapos ng 8 taon kay Ethan, anong disenteng lalaki ang magpapakasal sa iyo ngayon? Mabuti na lang at pinayuhan ko si Ethan, na si Victoria na lang ang piliin. Malinaw na tama ang desisyon ko. Ito ang patunay, na tama ang pinili ko. Tama ka, Tita Payne. Nakatulong ang iyong pagiging mapagmasid, pero... Ethan, inutusan akong lumuhad, at humingi ng tawad kay Natalie. Ano? Victoria, huwag kang matakot, kilala ko ang anak ko. Kung maglakas loob siyang pagmalupitan ka, ako ang unang hahadlang sa kanya.
Ethan, humingi ka ng tawad kay Victoria ngayon. Ano? Paano mo nagawa yan, Victoria? Sinungaling ka sa harap ng nanay ko at naninirang puri sa akin. Ha! Mom, alam mo ba na ang lalaking katabi ni Natalie ay ang tagapagmana ng pamilyang Brooks? Kung hindi pa, itinaboy ni Victoria si Natalie. Hindi siya makakasal sa kanya. Ano? Siya si Daniel. Kung hindi dahil kay Natalie, hindi ko sana papansinin kayong mga basura. Daniel. Kasalanan mo lahat ito. Pinagpakasal mo sinuanuan sa iba. Umalis ka na rito ngayon din. Tita, paano mo ito nagawa sa akin? Malinaw na si Ethan ang nagtaboy kay Natalie. Ginawa niya iyon ng kusa. Tama na. Sa puntong ito, itatanggi mo pa rin. Kilala ko ang anak ko, higit ko ang inuman. Kaya ikaw pala, ang nagtaboy kay Natalie palabas. Dahil dito pa lang, hindi kita basta-basta papayagan. Natalie, tingnan mo, nasaway ko na siya. Masaya ka na ba ngayon? Maaari mo bang bigyan si Ethan ng isa pang pagkakataon? Tita Payne, sa iyong mga mapanlinlang na paraan, hindi ako maglalakas loob na pumasok sa bahay mo. Hindi pa nga ako nakakasal sa inyo, kung talagang mapapabilang ako sa pamilya ninyo. Ang buhay ko ay mapapahamak. Natalie, maaari akong humingi ng tawad sa iyo. Hindi ko dapat ginulo ka, at hindi ko dapat kinuha ang mga gamit mo. Alam ko talagang mali ako. Alam kong malambot ang puso mo. Alam kong mabait ka. Sigurado akong patatawarin mo ako, pero nagmamakaawa ako sa iyo. Pakisabi mo naman kay Ethan. Huwag mo siyang hayaang paalisin ako. Okay, nagmamakaawa ako sa iyo. Victoria, ano bang nangyayari sa inyo ni Ethan? Iyan ay problema mo, huwag mo akong isama dyan. Kami at kayo, wala nang kinalaman sa isa't isa. Pero Natalie, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakisuyong huwag kang magpakasal kay Daniel. Okay, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakisuyong bumalik ka kay Ethan. Okay. Victoria, natatakot ka bang pakasalan mo ako at mamuhay ng masaya? Natalie, nalinlang ka na minsan. Huwag ka nang malinlang muli. Alam ko naman. Hindi iyon ang punto. Natalie, mayroon pa akong mga matatandang magulang na kailangan kong suportahan. Talagang hindi ko kaya na mawala ang trabahong ito. Inaamin kong nagkaroon ako ng ilang damdamin para kay Ethan. Nagkaroon nga ako ng ilang. Naisip na hindi ko dapat inisip pero walang nangyari sa aming dalawa. Sinisigurado ko sa buhay ko. Si Ethan ang pinakagusto ka. Siya ang pinaka nakikinig sa iyo. Natalie, walang nangyari sa aming dalawa. Huwag mong lokohin ang sarili mo, Ethan. Kaya mo bang sabihin, mula nang makilala mo si Victoria, hindi ka na nagkaroon ng ibang damdamin para sa kanya? Kung wala kang ang damdamin para sa kanya, paano mo nagawang tiisin ang kanyang paulit-ulit na pananakit sa akin? Natalie, alam ko talagang mali ako. Kung ganoon, kung hindi mo siya pakasalan, pwede kang magpakasal sa iba. Natalie, kung papayag ka dito, tatakbo ako kasama mo palayo sa kasal. Ano ang sabi mo? Kung hindi mo, ako papakasalan sa huli. Pwede kang magpakasal sa iba. Pakiusap. Tumigil ka sa pananaginip, Ethan. Hindi ko nahahayaang may humarang sa kaligayahan ko. Mula ngayon, ikaw sa iyong makitid na tulay, ako sa aking malawak at maaraw na daan. Ngayon, umalis ka na dito agad. Natalie, huwag mo naman itong gawin. Kung ganito na ang nangyari, kahit hindi tayo makasal, pwede ko bang puntahan ang kasal mo? 8 taon na tayong magkasama. Natalie, kahit hindi tayo makasal, hayaan mo akong batiin ka ng kaligayahan. Hindi. Sino ang nakakaalam kung ano ang binabalak mo? Kung pupunta ka sa kasal, totoo ba yan? Natalie, kailangan mo bang tanggihan si Ethan ng ganyan kahigpit? Sa 8 taon na ito, binigyan kanya ng alahas at mga diamante na nagkakahalaga ng libo-libo. Gumastos siya ng malaki para sa iyo. Kung hindi nakialam si Victoria, gusto ko sana kayong dalawa ang magpakasal. Kahit na pinili mo na si Mr. Brooks ngayon. Hindi ba natin pwedeng batiin ang isa't isa? Hindi mo ba matanggap ito? Dapat ba natin silang payagan? Ayoko talaga ng anumang gulo sa aming kasal. Huwag kang mag-alala. Sa kapangyarihan ng pamilyang Brooks, kahit dumalo pa sila, hindi sila makakagulo. Panghihinaan ko ng loob si Ethan.
Pero ayoko talaga. Silang nandito, sa napakasayang araw na ito. Ako, wala na akong koneksyon. Sa kanila, sa kanila. Wala bang paraan para paalisin sila ngayon? Nagawa mo na ang desisyon mo. Susunod ako sa'yo. Security. Ihatid sila palabas kagad. Gawin itong permanente. Natalie. 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 Hindi namin pinapayagan ng mga bisita na hindi angkop ang kasuotan dito. Umalis na kayo. Tita Payne, Ethan. Dahil iginigiit ni Natalie na magpakasal, pwede ba tayong bumalik sa dati? Masaya ka na? Gawa mo to. Hayaan mo siya. Tara na Ethan, may sarili siyang paa para tumakbo. Huwag mong hayaang kumapit siya sa iyo. Bakit mo ginagawa ito? Maaaring magpalitan ng singsing ang magkasintahan. Maaaring halikan ng lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal.